Sa malawak na campus ng Universidad ng Mindanao ay may isang estudyanteng may matayog na pangarap na patuloy na humahabol sa takbo ng buhay. Dito namin nakilala si Stephanie May San Juan, isang second-year scholar athlete na kumukuha ngayon sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Isang anak na patuloy na nangangarap para sa pamilya. Ako pala si Stephanie May San Juan, BS Criminology second year and 19 years old. Currently studying here at University of Mindanao. Nagsimula na ako noon tumatakbo sa school, naglalaro. Tapos, na-discovery ako ng coach namin na may potential ako sa laro. Kaya, yun na gustuhan na ako nga magdagan-dagan. Mao to ang nagatag sa ako og reason para ma-improve na akong sarili o huwag madisiplina. Steph! Yung baon mo, handa na. Malilate ka na. Tsaka huwag kang magpapagabi walang karera sa gabi. Opo, La. Sandali lang. Malapit na ako. Salamat sa baon, La. Gusto po ako. Sige, apo. Alam. Sa bawat hakbang ay dala-dala ni Stephanie ang nag-iisa niyang pangarap. Subalit sa likod ng mga medalya at mumunti niyang hangarin sa buhay, nariyan ang mga negatibong salitang natatanggap niya mula sa iilan. Sinasabi nila na wala daw akong patutunguhan. Pinapagod ko lang daw sa sarili ko pero hindi ko sila pinansin. Ginawa ko na lang na inspirasyon para ipagpatuloy ko at patunayan sa kanila na may kakayahan ako at mapatunayan ko sa kanila na kaya ko sa aking sarili at makatulong ito sa aking pag-aaral. La! Lola! Oo, apo. Lama, ano po? Diyan ka na naman bagaling at pawis na pawis ka. La, di ba sabi ko sa'yo may laro ako ngayon? Tsaka, La, walaan mo, may dala ako. Ano na naman yan? Tcharan! La, nanalo ako sa provincial meet! Tsaka alam mo ba, qualified ako sa Dabra, Tsaka hindi kayo lahat nakakapunta dun. Sana nga lang, mabilhan mo man lang ako ng bagong sapatos. Ganun ba, apo? Nakakatuwa naman ang balitang yan. Hayaan mo, baka sa makalawa, may bibilhan na kita ng sapatos. Mare, Oh, pwede bang makiram ng walis na to? kunin mo lang, Mare. Magandang hapon po, auntie. Steph, galing ka na naman ata sa pagtakbo Ikaw, Mare, seryoso ka bang susuportahan mo yan sa pagtakbo? Wala namang mapapalayan sa pagtakbo-takbo na yan Yung scholar na yan, parang di ba magastos yan? Hay nako, hayaan mo na. Ewan ko ba dito sa apo ko, ang tayog-tayog ng pangarap. Hinahayaan ko na nga lang Basta ang sabi ko lang kako sa kanya, mag-aral siya ng mabuti at ayos na ako doon. Naku, Steph, mag-asawa ka na lang para naman may kasama tong lola mo sa bahay. La, pasok mo na ako, Bihis mo na ako, paho ka na. Mare, babalik ko na lang mamaya. Ngunit ang buhay ay parang isang obstacle course. Di natin namamalayan na sa isang iglap ay pwedeng magbago ang takbo ng lahat. Dahil sa isang araw, dumating sa kanila ang balitang uuwi na ng Pinas ang kanyang inang nasa abroad. May sakit at di na kaya pang suportahan ang kanyang pag-aaral. Day, basta ka dyan, Day. Nang, okay naman. Napatawag ka. May sasabihin sana ako, Day. Ano yun, Nang? Okay ka lang? Ito nga yung pinoproblema ko. Baka uwi na ako ng Pinas, Day. Bakit man? Parang lumalala na kasi yung pakiramdam ko, Day. Kakalit ka na, Steph. Kung uuwi ka, paano na yan? Yan din yun. Di ko na kayang pag-aralin si Step, Day. Ako, problema talaga yan, Nang. Subalit sa kabila ng mga pagsubok na pilit siyang pinapahinto sa takbo ng buhay, di siya nawalan ng pag-asang pagsikapan pa ng mas maigi ang pag-abot ng kanyang mga pangarap. Sa aming pag-uusap, natanong din namin si Stephanie kung sino ang naniniwala sa kanyang kakayahan bilang isang scholar athlete. Coach ko, siya talaga ang
unang naniwala sa akin dahil siya ang nag-encourage sa akin. Nakita niya na may potential talaga ako sa pagtakbo. At kahit hindi pa ako naniwala sa sarili ko noon, sinasabi niya sa akin na malakas ako, may kakayahan ako sa pagtakbo. Coach, Stephanie, you nervous? I am. Good. Because that only means you care about everything that you've done up until now. I'm sure you run with passion, bring Yes. home the prize, and make us proud. I was. Thank you so much, Coach. Maraming gabi na akong umiiyak dahil sa pagod sa training, pagsabay sa academics, balance ko ang pag-ensayo ko at pag-training, tapos may mga ibang problema pa like sa family problem, sa financial problem, di lang man sa eskwela like sa tuition ang ginaproblema, naman po sa lain like sa other expenses sa boarding house, allowance. Hello, Stab. Hello, tita. Nag-aalala lola mo. Baka bukas makalawa pa kami makakapagpadala ng allowance mo. Konti lang, pero kaya yan. Sa kabila ng hirap ng buhay, mabuti na lang at mayroon ding mga kaibigan si Stephanie na pwede niyang lapitan. At nabigyan din kami ng pagkakataon na sila ay makausap. So, hi, I am Jessa May Gonzalo and actually tatlo kami magkaibigan and nabuild yung friendship namin because of this sport which is track and field. Hindi talaga madali na maging student athlete. Isinasabay mo yung pag-aaral mo tsaka yung training mo. Aral ka sa umaga and then hapon training ka. Then you woke up at 4 a.m. tapos mag-run ka. Then ayun, klase na naman. Tapos ayun, may times talaga na naisip namin tatlo na mag-quit na. Kasi yun, meron din kasi kaming friend na nag-quit na din just because of kanang tawag pressure. Tapos ayun, na-realize namin na sobrang hirap ng pagsabayin ng pagiging student athlete mo talaga. Dahil sa pagiging tutok sa pag-eensayo bilang scholar athlete, maraming mga pagkakataong di na nakakalabas kasama ang pamilya si Stephanie o di kaya'y nakakagala man lang kasama ang kanyang mga kaibigan. Time sa family, friends, mga other activities na mga conflict sa time sa akong training, like mas kinahanglan na mag-training ko, isang tabi ko lang sana ako ng mga time sa uban kay kinahanglan man ako kay as student athlete, kinahanglan man jud na mag-training kay scholar man pud ta. So like tara ginauna sa jud akong training kaysa sa family time o sa mga barkada nako. Kaya makaingon sila nga naaman day kay training so dili makauban. So my family, kung nandito sila ngayon, nagpapasalamat ako dahil sa suporta na binigay nila sa akin araw-araw, kahit hindi ko sila makasama ngayon, pero ramdam ko ang suporta nila. Sa lahat ng student athlete, alam kong mahirap pero wag sumuko. Walang imposible sa taong may tiyaga at determinasyon. And always remember, sa bawat pawis at hirap, may tagumpay na naghihintay. Laban lang, never give up. Sa bawat pagtakbo, hindi lamang bilis ang sukatan, kundi ang lakas ng loob na humarap sa hinagpis ng bawat laban. Dahil sa larangan ng pagtakbo, hindi lamang sa medalya na susukat ang tunay na halaga, kundi sa paglaya mula sa pag-aalangan na hindi mo kaya. Gayunpaman, naway maging salamin ng dokumentaryong ito upang ipaalala sa atin na sa kabila ng bawat pagsisikap, hindi libre ang pag-abot ng pangarap. Ako si Stephanie May San Juan, ang scholar athlete ng University of Mindanao.